We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa year 2026, first Sunday of this year. Ay ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, lahat ng mga cell group members, mga disciples, mga primary, 144, 1728, 2736, lahat ng mga faithful followers of the Lord Jesus Christ and believers, lahat na po nakasama natin hanggang ngayon na mga sumasamba sa online platform ay ating wini-welcome, lahat ng tatay, mga nanay, lahat ng mga anak sa kanilang mga tahanan, buong pamilya ay welcome and good morning po sa inyong lahat nasa Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din, lahat ng ating mga leaders, disciples, followers ay ating wini-welcome na nasa abroad. Lahat nating mga worshipers na sa online platform, nakikita po natin, we are one because we have one spirit na sama-sama sa pagsamba sa ating Diyos, even in online platform. So sa oras na ito mga kapatid, welcome sa year 2026 and congratulations sa lahat ng mga nagpapatuloy at hanggang sa pagdating ng Panginoon, magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Good morning and welcome sa ating lahat at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami. Iningatan mo kami sa buong taong 2025. Thank you so much despite of many crises, calamities, problems, may mga conflict, maraming mga pinagdaanan, and we really praise God na pagtagumpayan ng lahat. It's because of God in us. It's because of the Lord Jesus Christ. We pray, O Lord God, itong year 2026, patuloy mo kaming samahan sa aming journey and we pray, continue to preserve, protect, provide our families, lahat ng mga pamilya ng mga anak mo na may katapatan na naglilingkod sa iyo. We pray na we're able to overcome any trials, any problems or crisis in life this year 2026. And we can do this because Jesus Christ is in us. I pray, Lord God, blessing sa lahat ng mga anak mo na kasama namin ngayon sa online simbahay. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga mapakinggan namin ay maging gabay namin sa taong 2026. Ikaw po ang magpala sa taong 2026 sa buhay ng mga anak mo, O Diyos, na may pagkauhaw, pagkagutom, pagnanais na ikaw ay maging kasama namin sa buhay. I pray, Lord God, ikaw ang manguna sa aming pagsamba, even in online platform. Blessing upon blessing to all your people today as we start our simbahay. Sa iyo pong kapurihan, in Jesus' name I pray. Amen and amen. Ating sambahin ang ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayaman
Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalapit ng awitin. Ngalan mo'y higit sa kalangitan. Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap ko. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap ko. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap ko. Ang ngalan ng Nagpapasalamat po tayo sa mga awiting yon at ang ating mga notebook, ang ating ballpen, ang ating mga Bible ay naging bahagi na ng buhay natin, lifestyle na natin to mga kapatid. Kung kaya ito ang pagkain natin as we start the year 2026 at igalang natin ang oras na ito dahil oras ito ng Panginoon kahit nasa bahay kayo, nasa sala kayo, saan man kayo ngayon. Let us pause a moment and maglaan tayo ng ilang minuto o oras sa ating pagsimula sa taong ito para sa Diyos. Simulan natin ang lahat sa Panginoong Diyos natin dahil siya ang may akda ng buhay natin. Ang ating pag-usapan sa umagang ito ay may mga verses na siyang magmomotivate sa atin na magpapatuloy po tayo despite sa mga difficulties, mga trials, ay binabati ko po kayo dahil marami po ay hindi na nakapagpatuloy, hindi na inabot, tumigil sa kalagitnaan. Kunit kayo, nakatawid kayo itong taong 2026. And again, congratulations po sa inyong lahat. Sa Philippians chapter 2, verse 13, may portion na sinabi dito, "It is God who is at work in you, but to will and to work for His good pleasure." Then in Acts 17:28, "For in Him we live and move and exist." Yun lamang ang isa sa mga kukunin ko kung bakit mahalaga na tayo po ay magpapatuloy. Itong Philippians 2:13, kung inyo itong namnamin, makikita natin, kaya tayo nagpapatuloy, may nagwo-work sa atin. And this is our God. And very clear sa Acts 17:28, "In Him we live and move and exist." I pray na itong dalawang verse na ito maging motivator factor natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung kaya't sinabi ni Joshua sa 24:15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Sa akin, personally, nakikita ko, kapag may malalim ka ng understanding about God, wala sa utak mo na huminto sa paglilingkod sa Diyos. If you have deeper understanding of who God is in your life at kung anong ginawa niya sa buhay mo, kahit man may katakot-takot kang problemang dumating,
Kahit na may pagsubok kang dumating. Kahit na naglilingkod ka sa Diyos pero hindi sinasagot ang prayer mo. Dahil nabago ang buhay mo, nabago ka, naligtas ka, pinatawad ka, nakita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, nakita mo yung pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo, nakita mo yung favor ng Diyos sa buhay mo, na lahat na meron tayo, hininga, galing sa Diyos yan. Lakas, galing sa Diyos yan. Mga kapatid, buhay natin, buong buhay natin, galing sa Diyos yan. At ngayon, binago tayo ng Diyos, mapapahiya ka na hindi ka magsiserve sa Lord. Dalawang klase lang ng tao sa mundong ito. Yung binago ng Diyos na buksan at hindi siya papayag na hindi siya ginagamit ng Panginoon. At may isang tao na bulag, akala niya lahat ng pinaghirapan niya, nabubuhay siya sa sarili niya, umunlad siya sa sarili niya, alam niya siya yon. Pero wala sa kanyang puso at isip na gamitin siya ng Panginoon. Kasi nabulagan siya. At yun ang tao na walang Diyos ang buhay. Ako naniniwala, pag nabuksan ka, nakilala mo ang Diyos, pinatawad ka, binago ka, basura ka dati, mabaho yung ugali mo dati, wala kang kwenta dati, nung na-restore ka because of the Lord Jesus Christ, may nag-share sa iyo, nabuksan ka, nakita mo, napakasama kong tao pala dati, napakasinungaling ko, manluloko pala ako dati, at the same time, nagda-drugs ako dati, ngayon, binago ka, wala sa utak mo ngayon na hindi ka gagamitin ng Panginoon. Gusto mo mag-serve sa Kanya. Kaya gusto kong makita natin, mga kapatid, ang mga binago, naglilingkod sa Diyos yan. Yan ang mga taong merong desire to serve God. Kasi binago ka, hindi para tumunganga lang. Binago ka, hindi para makinig lang. Binago ka upang gamitin ka at maglingkod ka naman sa Panginoon. So you are not a viewer, but you are a worshiper and you serve God. Lahat tayo na nandito, 1,000 ang kasama natin dito. Pero dito makita natin maraming listener, marami ring disciple. Na-sustain natin ito. Thousands of people binubuksan sa umaga at nakikinig ang salita ng Diyos every Sunday. Ito yung mga tao na hindi lang sila nakikinig, kundi ginagamit sila ng Panginoon. That is why ang ating pag-usapan sa umagang ito, ang team natin, start and finish this year serving God. Simulan mo at tapusin mo itong taon na ito na nakikita ka naglilingkod sa Diyos. Congratulations sa mga tumawid sa 2025, pumunta sa 2026, na hanggang ngayon, gising, buhay, masigla, pinagaling ng Diyos, at maglilingkod pa rin sa 2026. Ang iba hanggang June 2025 lang. Ang iba February lang, huminto na 2025. Pero ikaw, kapatid, despite of so many trials, problems, financial problem, relational problem, conflict problem, mental problem, emotional problem, but still you continue serving God. Congratulations. At nandito ka ngayon. At handa kang gamitin ng Diyos. At ang ginagamit ng Diyos ay yung tunay talagang binago at may desire. Kasi sabi nga sa 2:13 ng Philippians, it is God who is at work in you. That is why you desire to serve God. In Him we live and move and exist. Ito yung nakikita ko dito na motivating factor. Magsiserve ako kay Lord. Kasi pag mababaw ang motivating factor mo sa paglilingkod kay Lord, magsiserve ako para i-bless ako ng Lord. Magsiserve ako kasi sinagot niya prayer ko. Paano kung hindi sinagot? Paano kung hindi ka i-bless ng Panginoon? Ang motivating factor natin, we serve God, sabi ni Joshua sa 24:15, for me and my house, we will serve the Lord. Hindi lamang siya may deeper intimacy with God, kundi may proper, deeper understanding siya of who God is. Like for example, patay ako kung wala ang Diyos sa buhay ko. Anytime, 1 segundo lang, pwedeng tumimbuwang ako dito. Walang dahilan, hindi ako magsiserve kay Lord. Araw-araw, nagigising akong buhay. Di po ba? Ibig sabihin, in Him we live and move.
Siya ang may power na kunin ang buhay mo at bigyan ka pa ng buhay. Kaya napakawalang utang na loob natin sa tagal-tagal na hindi ka pa ginagamit ng Panginoon. Di ba? Ang galing natin mag-comment, ang galing natin sa mga engagement, ang galing natin sa realization, ang galing natin maging makinig, at ang galing din natin mag-lift the group kapag tinamaan tayo. Pero yung tao na may konsensya, yung grabe si Lord, binago ako, binago pamilya ko. Grabe ang Panginoon, pinagpala ang negosyo namin, trabaho ko. Hindi pwede na hindi ako gamitin ng Lord. That is why I will start and finish this year serving God. Dapat yan ang ating motto ngayon. Simulan ko ang araw na ito at tatapusin ko ang taong ito. As for me and my house, we will serve the Lord. Napakalaki ng utang ko sa Diyos. Hindi ko siya mabayaran. That is why walang reason kahit business person ako, empleyado ako, abala ako sa pamilya ko, sa pag-asikaso sa pamilya ko, kapatid, pwedeng sirain ng Diyos ang buhay natin, pamilya natin, pinagkaabalahan natin. No? Bagsak tayo ng Lord kung kapag ginusto niya. Di po ba? Pero hindi niya inaalaw yon. That is why wala tayong dahilan na hindi natin simulan ng Sunday, hindi natin simulan ng week na to, walang cell group, walang pagsamba sa Panginoon, walang prayer. Kasi lahat tayo, mga kapatid, we are depending on God. No? Ang oxygen na ating lahat nilalanghap, galing sa Diyos yan. We inhale, we exhale, galing sa Lord yon. Yung health natin galing sa Lord. So kapag may proper understanding ka of who God is, walang dahilan kahit na may mga challenges sa atin, we accept it in serving God. That is why we start and finish this year serving God. That is our declaration. Kaya dapat makikita sa atin, number one, serve God wholeheartedly. So yung motivating factor natin, grabe ang galing ng Panginoon. Dami kong dinaanan last year. Nagkasakit, nagkaproblema, pero nakatayo pa rin ako. Pinatatag niyang buhay ko, siya yon. Kaya dapat pag mag-serve ako sa Kanya, I must serve God wholeheartedly, mga kapatid. Anong ibig sabihin na serve God wholeheartedly? Bago yan, may basihan tayo dyan. Sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, sabi dito, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ibig sabihin, mga kapatid, merong demand sa atin. Merong inaasahan si Lord sa atin. Kapag naglingkod tayo sa Kanya, ang sabi dito, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. So, ibig sabihin, hindi si Lord tumatanggap ng half-hearted service. Ang Diyos natin, ang tinatanggap niya, wholehearted, buong puso na paglingkuran siya. That is why we need to serve God wholeheartedly, buong puso, buong pagkatao. Hindi yung mga masasabi nating kapag may oras ka lang. Hindi po pwede yon. Hindi po pwede yon na sabihin mo, busy ka, wala akong panahon. At marami dyan, mga kapatid, nagiging magulo ang buhay. That is why, as we start this year 2026, serve God wholeheartedly, mga kapatid. Now, the perfect example is our God. Ang Diyos, pag nagtrabaho yan, kompleto. May puso. That is why sinabi niya, paglingkuran natin siya ng buong puso, mga kapatid, at kaluluwa. Alam nyo, naisip ko to, iwan kong naisip ninyo, kung ang Panginoon kung ang Diyos natin ay hindi buong puso siya na nilikha tayo, pwedeng sabihin ng Lord, pwede na yan? Pwede na yan na isang butas lang ilong, okay na yan. Ang hirap nun, mga kapatid, pag nagkasipon ka, patay ka nun. Di ba? Pwede na yan, isang mata lang, ayos na yan. Pero ang Diyos natin, perfect talagang architect.
Kasi pag napuwing ang isa mong mata, nakakita ka pa. Pag sinipon ka, may humihininga pang ilong mo. Hindi nyo ba nakita yon? Pag nabingi ka, may isa pang tenga. Imagine kung ang Diyos ay hindi nag-iisip, pwede na yan. Isang tenga lang, isang mata, okay na yan. Tsaka isang ilong. Imagine mo sarili mo kapag ganyan. Tapos isang kamay. Ayos na yan. Mga kapatid, perfect ang pagkagawa ng Diyos sa iyo. Kasi tinabaho ka ng Diyos wholeheartedly. So anong lesson nito sa atin? Ang lesson nito sa atin, hindi pwede nag-win soul ka lang. Pwede na yan. Pero wala ka namang na-disciple. Ibig sabihin, a wholehearted serving the Lord wholeheartedly, nag-akay ka ng kaluluwa, nilapit mo ang tao yan sa Diyos, pinagpagalan mo yan, pinaghirapan mo na maging leader siya. Yun ang serving God wholeheartedly. Buong puso mong tinabaho yan, hinanson mo yung taong yan. Kaya magpasalamat kayo sa mga leaders ninyo kung kayo naging leader ngayon. Wholehearted leader nyo. Marami nag-win soul lang, namatay ang spiritual, wala na. Akala niya that is wholehearted. Di po ba? Pwede na yan, na-disciple ko na siya. Yung mga hindi wholehearted last year, nagsi-cell group, until ngayon, naka-off-cam, hindi pa sila magkakilala lahat. Online na yan, hindi pa magkakilala. Nagsi-cell group, naka-off-cam. Until now, hindi pa sila nagkikita. Ibig sabihin, kapag ikaw ay top leader, dapat you allow that, open your cam. Okay, mag-meet tayo para hindi kayo bogus na mga disciple o cell group member. Ang isang wholehearted na nagsiserve, hands-on mong tinatrabaho mga tao mo. At kung ikaw naman naglilingkod kay Lord, na wholehearted, ginagamit ka ng Panginoon, cell member ka, pero nandito ka rin sa pagsamba, sumusunod ka. Kaya yung mga wholehearted na tao, may nangyayari sa buhay nila. Isa pa sa halimbawa ko sa inyo, mga kapatid. No? Example ko lang sa sarili ko, nung bata pa kami, elementary ata ako nun, or high school. Siguro kahit high school, mahilig pa tayo maglaro, di ba? Inutusan ako ng nanay ko na mag-ihaw ng isda. Sumunod ako, pero wala sa puso ko. Inihaw ko yung isda, wala namang baga. No? Binabaliktad ko lang ang isda, pero wala sa puso ko, wala palang baga yon. Tapos nang kumain na, pinagalitan ako. Bakit? No? Napuno ng abo yung isda na hilaw. No? At yun palaging naalaala nila, kinakantsawan ako hanggang ngayon. So bakit nangyari yon? Nagsaing ako, walang tubig. Bakit? Wala sa puso kong ginagawa ko eh. Ganon din. Maraming nakakilala sa Lord, pagdating sa paglilingkod, wala din sa puso. Nandito ngayon yan ang mga yan. Gusto lang makinig. Pero ayaw nilang gamitin sila. Iba natatakot. Gusto nila pagpapala lang. Kapatid, magbago na tayo. 2026 na. Ang dami ng blessing na binigay ni Lord sa iyo. Tapos suminto ka ng cell group, balik ka na naman sa dati. Ang iba naging leader, nakakita lang ng jowa, tumigil na din. Wala sa puso yun eh. Hindi masama ang umibig. Hindi masama na may trabaho ka. Hindi masama na ikaw ay gusto mong umunlad. Pero kapag buong puso ka sa Diyos, dalhin mo yung pag-unlad mo sa paglilingkod kay Lord. May puso eh. Nakita mo na binago ka ng Diyos. Walang pwedeng humugas ng kasalanan natin kundi dugo ni Kristo. Ano dahilan na hindi ka magpagamit sa Lord? Wholeheartedly. Kaya ang mga taong wholehearted, hindi yan late. Hindi late sa pagsamba. Hindi yan late sa paglilingkod kay Lord. At hindi yan i-allow niya na wala siyang dadalhing kaluluwa na ilapit sa Panginoon. Binago siya. Tingnan ninyo yung mga nagtatrabaho ng wholehearted, mga kapatid, sa secular, tinatapos nila yung 8 hours. Kasi buong puso nila yon na ginagawa. Pero tingnan ninyo, dito sa pagsamba natin, wala pang ang closing prayer o maalis ng iba eh. Iba nga ano pa lang eh, closing song. Kasi hindi buong puso eh. Napapansin ko yan kapag nakikita ko sa online.
Kasi sa online may accountability tayo. We cannot reach 1,000 kung wala tayong mga accountability. Sa mga disciple talaga, mananatili dyan habang umaandar pa ang online platform. Mamaiwan dyan mga 500, 400, maiwan dyan mga 800. Yun talaga yung mga wholehearted people, mga kapatid. Na as if you are in face-to-face. Hindi mo i-allow sarili mo na walang closing song. Kasi pwede bang nilikha ka ng Diyos, hindi natapos yung paggawa niya sa'yo? Mga kapatid. Halimbawa, pwede na yan. Inalimutan ng Diyos. May nakalimutan siya na hindi niya ginawa sa'yo. Di mapapahamak din tayo. Ibig sabihin si Lord, sinimulan ka niya, tatapusin niya ang trabaho niya sa'yo. Mga kapatid. Kaya tandaan natin, it is God who is at work in us. Kaya sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So serve God wholeheartedly. Itudo mo na yon, kapatid. Hindi ka dapat makinig. Participate, involve. And anything na may mga nangyari sa buhay mo, laban ka, lumaban ka, mapagtagumpayan mo yan. Ang crisis natin, pag may sakit ang pamilya natin, pag may namatay sa pamilya natin, pag may mga pagsubok sa atin na drain ka financially, pero hindi ka pa rin tumigil sa Lord, congratulations, nandito ka pa rin hanggang ngayon. Hindi mo pinabayaan cell group mo. Kaya dapat ang gawain ng Lord, hindi siya pinapatakbo by emotion. Ang gawain ng Lord, pinapatakbo siya intellectually. Ito, utak natin. Kaya nga ang utak nilagay sa itaas. Na hindi mo pinapatakbo ang pagsiserve mo kay Lord by your emotion. Kasi pag nagtampo ka sa leader mo, sumama loob mo sa kapwa mo, disciple, tigil ka. By your emotion, hindi ka pinaburan ng leader mo, hindi ka pinaburan ng employee mo na Christian, ikaw ngayon ay nagkaroon ng tampururot. So hindi maganda yon sa isang Kristiyano at sa isang disciple. If you serve God wholeheartedly, in good times or bad times, you continue serving God and you are the one who finish it. You are a finisher, hindi ka starter lang. Kaya yung nakatawid sa 2026 at ngayon leader na at leader of leaders, congratulations. Hindi ka natiling listener lang because you serve God wholeheartedly. Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. What is our motivating factor? Our motivating factor is dapat ito yan. You know God deeply. You understand who God is in your life. He is the one who gives life. He is the one who saves us. Siya ang nagligtas sa atin, inayos niya tayo, yung utak natin na toxic, binago ng Diyos. Mga kapatid, lahat po tayo na mayroong tinatawag lapses, may mga problems, may mga dumi sa buhay, inayos tayo ng Diyos. Iba ka na ngayon magsalita, may paggalang na, hindi ka na nambubuli, nire-respect mo na yung kapwa mo. At the same time, yung pamilya mo, may honoring spirit ka na. Dati bastos ang bibig natin, wala ka talagang preno sa lahat, kahit sino binabastos mo. Pero ngayon, you respect people because you understand created by God mga yan. So nabago ang pananaw mo, nilinis ka ng dugo ni Jesus. Nakita niyo mga kapatid? May change na nakita sa life mo. That is why, sa taong 2026, start and finish this year serving God. Mga kapatid, that is why, serve God wholeheartedly. Hands-on ka sa mga cell group mo. Huwag kang pumayag na disciple lang sila, maging leader sila. Huwag kang pumayag na until now, listener ka. Baka bandang huli, tenga mo lang ang mapunta sa langit. Buong katawan mo naiwan dito. Di po ba? Ang tenga mo, hindi yung nabago lang. Pagkatao mo dapat. Baka iba dito, bibig lang ang nakarating sa langit. Kasi magaling magsalita, pero wala namang bunga.
Bunganga lang ang nakikita sa kanya. So ito makikita natin, kaya wholehearted, pagkatao natin, gawin natin to. Na lahat tayo, kamay, paa, mata, everything gumagalaw sa atin. Ang paa mo nag-aabot ng mga tao, bibig mo nagsasalita tungkol salita ng Diyos, ang kamay mo nagpapatong sa mga tao na nangailangan, nagbibigay. Nag-ooperate lahat ng parte ng katawan natin, mga kapatid. Hindi parte lang ng tenga at bibig. You extend your help. You are generous. Ginagamit mo rin yung kamay mo. Nag-ooperate yung brain cells mo na kailangan may fulfillment ako this year, 2026. That is why, that is second. Tandaan natin mga kapatid, start the year serving God and finish this year serving God. So serve God progressively. Mag-serve tayo kay Lord na may pag-unlad ang buhay spiritual natin. Alam ninyo, ang success, dapat maintindihan natin. Dahil pwedeng nag-succeed ka, pwede yan sa mundo. Halimbawa, anong success? Dati, maliit sweldo mo, malaki na ngayon. Maliit ang business mo, umunlad ka ngayon. Kumikita ka ng malaki. Ibig sabihin, naging successful ka pagdating sa finances. Dati, wala kang bahay, meron na ngayon. That is also progress. Nakapagpatayo ka ng bahay. That is also progress, mga kapatid. So makikita natin, materially, nag-progress ka. Pero spiritually, nag-regress ka. That is not complete success. Everything that you possess, you have. Gadget, bahay, lupa, sasakyan. Kahit ang mga kurakot, meron din yan Mas matindi pa. Pero alam nyo ba, ang mga taong corrupt, mga taong ungodly, may bahay, may kotse, may sasakyan, may mga mansyon, marami negosyo. Pero mahirap sila sa spiritual. Walang-wala sila sa spiritual. Umunlad sila sa pandaraya. And that is not success. Ang success ganito, ang pamilya mo naglilingkod sa Diyos, ang pamilya mo, mga disciple and leaders, ang pamilya mo, parihong ginagamit sa trabaho o negosyo ninyo, umuunlad kayo. At the same time, lahat sila naglilingkod sa Panginoon. That is progressive life. Ang progressive life, balanse po yan. Umuunlad ka financially, umuunlad ka rin spiritually. Yun ang progressive life. Kasi, kung tingnan natin yung progressive life, ang laki ng income nito. Ito, may sariling bahay at lupa na. Pinagpala siya ng Diyos. Hindi yun. Ang pinagpala ng Diyos, may bahay ka para sa cell group mo. May sasakyan ka para sa conference. May lupa ka para doon sa mga meeting ng mga leaders mo. Ibig sabihin, ang progressive life kasama ang spiritual, mga kapatid. Pero kung nag-progress ka lamang sa material, hindi ka nga pagpasok ng taon, wala ka nga prayer life. Hanggang ngayon, di ka pa nagbabasa ng Bible. Tapos malaki mo, kumikita ka ng malaki. At the same time, sinasabi mo na everything is okay naman. Kahit pabanjing-banjing lang, tirang-tirang oras lang ako kay Lord. Hindi blessing yon, kapatid. Pag lumusob sa iyo ang matinding pagsubok, bagsak ka diyan. Unstable yan. Ang stable, ganito yan. Stable ang daily reading of the Word. Stable ang prayer life. Stable ang winning soul and making disciple. Stable ang mentoring, ang conference. Stable ang relationship mo sa mentor mo, matatag. Pag inatake ka ng pagsubok, hindi ka matatablan. Nakatayo ka pa din. Kasi, ang pinatatag mo, umunlad ka spiritually. At dahil umunlad ka spiritually, dati listener ka lang. Dati believer ka lang. Ngayon, you are now a leader. That is a progressive life. Ang isang progressive life, ganito yan. Lumaki sweldo mo, umunlad negosyo mo, pero leader of leaders ka.
Disciple ka ngayon. Yun ang progressive life. May balance yan. Umunlad ka physically, umunlad ka materially, umunlad ka rin spiritually. Kasi iba nagmamalaki, naging mayabang eh. O tingnan nyo, wala ako sa discipleship. Kumikita ako ng malaki. Wala ako sa discipleship. Ang negosyo namin, nagpapatuloy naman. Yun ang akala mo. Any time of the day, pag pinitik ka ng Diyos, timbuwang ka dyan, kapatid. Ang tama, una ka munang umunlad spiritually. Nagpipray ka, kasama ang pamilya mo, at nagre-reach out ka ng mga souls dahil ginagamit ka ng Lord because you serve God with all your heart. Nagpa-progress ka. Dati listener ka, ngayon, ikaw na ngayon ay isang discipler. Dati receiver ka, ngayon giver ka na. So mapapansin mo, nadidevelop ang spiritual life mo, umuunlad din yung trabaho mo. Na-promote ka sa work, na-promote ka rin sa paglilingkod mo kay Lord. Na you are not a cell group member. You are now a leader. Tapos sa opisina ninyo, na-promote ka na, supervisor ka na ngayon. O kaya ikaw naging manager na. So may balance yun. Ano ba naman yun kung ikaw naman ang manager, pero wala ka namang ginawa kay Lord? Hindi yun masasabi nating maunlad o progressive life. Ang progressive life, na-promote ka sa world, na-promote ka din sa kingdom of God. Yun ang progressive life, mga kapatid. Kaya timbuwang yan, tagilid yan. Pag tinina ang spiritual life mo, zero ka. Kaya huwag kayong magmalaki na meron kayong anything na na-comply nyo, wala kayo sa pagsamba. Iniiwan nyo gawain ng Diyos. Kahit Sunday, may simbahay na, nagmamadali ka kasi may appointment ka ba. Tandaan mo kapatid, pag tinablan ka ng atake ng Diyos, baka bubulahaw ka ng iyak dyan. Kasi nagpapalakas sa atin, nagpapatibay sa atin yung favor ni Lord na buong puso mo siyang pinaglingkuran at ikaw nagsiserve kay God na may pag-unlad. Umuunlad ka sa iyong trabaho pero hindi ka umuunlad kay God. Mali yun. Mali yun mga kapatid. So serve God progressively. Pag sinabing serve God progressively, tinanong ka ilan ang disciple mo. Pastor, pasensya na. 100 lang po eh. O dagdagan mo pa yan. Pagkasunod na taon, ilan na? Pastor, praise God, naging 200 na yung disciple ko. You serve God progressively, mga kapatid. Hindi yung, kumusta disciple mo? 5 taon na tayo. Ilan ang disciple mo? Pastor, 2 lang. Nag-regress ka. Kasi sa sobrang sipag mo sa labas, sa mundo, pati gawain ng Diyos, sinakripisyo mo, wala ka na. Hindi success yan. Kaya marami mga kapatid, naghahabol sa hanap buhay, hindi masaya. Ano mang sikapin niya, hindi siya masaya. Marami yan. Kasi hindi mo na-prioritize ang spiritual life mo. You don't serve God progressively. Until now, you are still a listener. Kaya hindi kompleto ang success. May sasakyan ka nga, wala ka namang disciple. Hindi kompleto yon. May bahay ka nga, wala ka namang cell group. Nakita niyo nga kapatid? Hindi ka naman ginagamit sa gawain ng Lord. Pwede ang mundo ay ma-impress sa'yo. Pero mga spiritual people, alam nilang background mo. Mareklamo ka. May mga may mga resistance pagdating sa paglilingkod kay Lord. Even ang pastor, kinalaban mo pa. Ayon. Kaya ang mga bagay na material, nawawala yan. Pero yung spiritual na paglilingkod mo kay Lord, binibilang niya yan sa 1 Corinthians 15:58. Hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. Kaya tandaan natin mga kapatid, physically, materially, we must give balance. Spiritually also. May balance dapat. Kaya kanina kinausap ko, no? Ang aking mga musician at mga ang mga media at mga musician. Sabi ko sa kanila, let us finish our assignment. What is our assignment? So isa-isa na pinagsalita ko sila. At nakita ko dito,
If you do your assignment, God will be with you. Pag ginagawa mong assignment mo, blessing will follow. Di po ba? Iba kasi, iba pinagagawa, hindi naman yung assignment na binigay sa kanya. Ayon. Kaya tandaan natin, you must know your assignment. In doing your assignment, may maiinggit man sa iyo, may sisira man sa iyo, pero yung favor ng Lord nandyan, mga kapatid. Kaya tandaan natin, let us finish our unfinished assignment. Building leaders, building disciples. Ang iba-ibang binibuild, mga kapatid. Kaya walang pagsama ng Diyos dyan. That is why we need to serve God progressively. Itong year 2026, dapat pag tiningnan ka, nag-progress ka na. Wala ka sa mediocrity mode, maintenance mode, na until now listener ka pa din. No? Nagiging faithful listener ka ng CGS Philippines. Dapat faithful leader of leaders ka ng CGS Philippines. Kasi, ang mahalaga binago at pagkatapos binago, ginagamit tayo. Huwag kayo pabigat sa church. Huwag kayo maging burden sa church. Dapat kayo ay blessing sa churches ninyo. Marami dito nakikinig nang gagamitin na sila, balik daw sila sa church nila. Kasi sa church nila, hindi sila ginagamit. Eh di burden ka pa rin sa church ninyo. Nakita nyo po? That is why, don't allow yourself na there is no progress in your life. There must be progress because God is with us. It is God who is at work in us. Paano mag-work si God sa atin kung tamad ka? Paano mag-work si God sa atin kung emotional ka? Paano mag-work si God sa atin kung iba ang ginagawa mo, hindi yung assignment na binigay ni Lord? Nakita niyo mga kapatid? Then the third, tandaan natin, serve God consistently. The word consistent, ibig sabihin, tuloy-tuloy, walang patid. Ang mga taong matinong kausap ay hindi yan putol-putol. Tuloy-tuloy yan. May prinsipyo yan. You are consistent in your commitment. You are consistent in your dedication to God. Ibig sabihin, consistent ka. You are consistent in doing the vision. Inatake ka ngayon ng financial problem, inatake ka ngayon ng pagsubok sa buhay, still you are consistent. Pag sinabi consistent, tuloy-tuloy na naglilingkod. Alam nyo ba mga Pilipino, magaling lang sa simula. Nag-aalab, nagbabaga. Kaya minsan nakakatakot yung mga matinding mga testimony. Ang tandaan natin, kailan ka maging ang tanda na may malalim kang pagkaunawa at relasyon sa Lord. Nagpe-persevere ka until now. Sino na dito ang 5 years, 10 years, 15 years na nandito ngayon? Ang tawag nun, consistent ka na nagpapatuloy. Pero dapat pag consistent ka, fruitful ka, productive ka. Iba hanggang consistent lang. Consistent ang prayer life mo, ang devotion mo, ang cell group mo. Now you are a leader of leaders. Patuloy ka. Why? Walang pwedeng pumutol, walang pwedeng mag-cut off ng paglilingkod mo kay God. Kasi may deeper understanding ka of who God is in your life. Malalim ang pagkaintindi mo patungkol sa Diyos. Yung isipin mo ba na pag lumayo ako sa Lord, wala na. Sakop na ako ni Satanas. Kasi dalawa lang ang nag-empower sa mundong ito eh. God and Satan. Sino pupuntahan mo? Kung wala ka sa Diyos, si Satanas ang sasalo sa iyo. That is why consistent ka kay Lord, gumagaling ka lalo. That is why you serve God consistently. Kaya ako'y hanga na until now kasama ko kayo. Ako mga kapatid, nag-start ako 21 years old sa paglilingkod kay Lord. Nag-aral ako sa Bible School, 16 years old. And now I am 61. Almost 40 years na nagpapatuloy ako kay Lord. Hindi ko pinagmalakihan. Nakita ko sa Bible na binasa natin, it is God who is at work in you. So it is God who is at work in me for 40 years, hindi ako natisod sa inyo. Hindi ako nag-backslide sa inyo.
Kung ang pastor ay mahina at kung pinatakbo ko buhay ko by may emotion, baka noon pa bagsak na ako sa ugali ng mga tao. But nakita ko, sa likod ng buhay ko, it is God who is at work in me. At sabi sa Acts 17:21, in Him we live and move. So ibig sabihin, nabubuhay lang ako sa Diyos. Hindi ako nag-extend ng buhay ko, kundi ang Diyos. Walang dahilan na for 40 years, sayangin ko ang buhay na ito. Alam nyo kung lasinggero ako dati, kung ako'y nagda-drugs, baka hindi ako inabot ng 30 years old, patay na ako. Kaya yung buhay na ito, Diyos ang nag-extend nito kasi ginagamit niya ako. Hindi ko sinasabi na perfect ako. May mga nagagawa akong kasalanan, pero forgiven by grace. Nakikita ko na si Lord, inaahon niya ako at magpasimula ulit. I am not a perfect pastor. It is the grace of God kung bakit gumagalaw lang ang buhay ko. Utang na loob ko ito sa Lord. Kaya ako naisip ko dito, hanggang kamatayan to. Ang iba 2 years lang naging Kristiyano, tisod na. Iba 1 taon lang. Kasi ibang motibo Nang wala na siyang mautangan, natisod na. Hindi naman talaga siya na-convert, naghanap ng mautangan. Ang isang totoong convert, it is God who began at work in you, and God will finish it until the end. Ibig sabihin, kapag totoo kang converted, sinimulan ka ng Diyos, tatapusin mo rin ang sinimulan mo. Sa likod niyan, Diyos ang gumagalaw sa iyo. Nakita niyo mga kapatid? Pero kung nandito ka, marami dito nalaman ko Ang sipag sa morning prayer, yun pala mayroong tinatarget na babae. Ito na ngayon. Palipad hangin siya. May gusto sa isang babae. Yung babae ngayon, walang gusto sa kanya. Hindi na nakita sa morning prayer. Nawala na. Sabi ko sa inyo mga kapatid, pag ibang motibo mo sa paglilingkod, wawalisin ka ng Lord. Kaya yung mga, tandaan natin, nang wawalis ang Lord Hindi ni Lord i-allow kapag iba motibo mo dito. Mga kapatid, motibo mo dito, mangutang, manligaw. Motibo mo dito, mga kapatid, ay palipas oras lang. Motibo mo dito, gumaling ka lang ng sakit mo, tapos goodbye na. Talagang hindi ka maglalas dito. Pero kapag ang motibo mo, nagsiserve ka kay Lord because you know who God is in your life, binago ka, niligtas ka, inalis ka doon sa kadiliman, nagkaroon ka ngayon ng kapatawaran ng kasalanan, hindi ka sinumbatan ng Diyos sa iyong mga kasalanan, ilang beses ka nagkasala, binabago ka pa rin ng Panginoon. Wala sa utak mo ang tumalikod sa Kanya. Sagutin man o hindi ng Diyos ang panalangin mo, magsiserve ka pa rin sa Kanya dahil totoo siyang Diyos. Like kay Job, Abraham, kay Shadrach, Meshach at Abednego, kahit sunugin pa sila at kahit mamatay sila sa hornuhan, hindi sila tatalikod kay Lord. Yun ang totoong mga tao na naglilingkod sa Lord. Tayo na-rebuke na ng leader No? Tinakot mo pang leader, hindi na ako magpapakita dyan. Kababawan yun mga kapatid. Yun ang mga hindi converted. Ang talagang converted, kulang na lang murahin siya ng leader niya, pero hindi pa rin siya umaalis. Andyan pa rin siya. Saan ka nakakita sabihan ni Jesus kay disciple niya, "Get thee behind me, Satan"? Sino sinabihan nun? Disciple ni Christ. Pero yun ang may breakthrough, mga kapatid. Kung sabihin kaya ng leader mo, Satanas, umalis ka dito, palagay ko, kapatid, pupunta ka sa kulto. Di po ba? So mapapansin po natin, mga kapatid, ang totoong binago ng Diyos, ginto yan. Kahit itapon mo yan sa putik, kumikinang pa rin yan. That is why, yan ang mga nagsiserve kay God consistently. Kaya tandaan po natin, wala rin to sa pahabaan ng taon. Kundi makikita, nagpa-progress tayo. Pero consistent pa rin tayo. Kaya ito, tinitestify ko sa inyo mga kapatid, kung ano man ako ngayon, Diyos ang gumagalaw. I cooperate with God. Kasi kung ako'y naging emotional, wala pa siguro 30 years, sumuko na ako sa paglilingkod sa Panginoon. But I know it is God who is at work in my life because in Him we live and move. Nabubuhay lamang ako dahil sa Diyos. Walang dahilan na hindi ako maging consistent.
And it is the grace of God na natapos ang 2025. Buhay pa din ako. At kayo din. Walang dahilan na hindi nyo galingan ang paglilingkod nyo kay Lord. Na hindi ka lang listener, hindi ka lang cell member, hindi ka lang disciple. Dapat you develop yourself to improve yourself na mag-progress ka at maging consistent, mga kapatid. Naway ang mensaheng ito isang challenge sa ating lahat. Ilang taon ka na sa paglilingkod kay Lord? Ilan na ang nadala mo sa gawain ng Panginoon? Ilang beses ka nang nanghina? Yung testimony ni Mrs. sa kanyang preaching sa bonfire, siyang pioneering dito. Dumating din sa buhay niya na sabi niya, walang pumapansin sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin siya. Kasi it is God who is at work in here. So ibig sabihin, pag wala na ang Diyos gumagana sa buhay mo, mawala ka sa Kanya. Mga kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos, i-allow niyang walisin ang tao na wala talaga sa puso ang maglingkod. Kaya naway sa umagang ito isang challenge sa atin. Hindi tayo dapat pumayag na kilala mo na ang katotohanan. Sagutin man o hindi ang prayer mo, gumaling ka man sa sakit o hindi, totoo pa rin ang Diyos na ating pinaglingkuran. Siya ang may karapatan sa buhay mo. Favor na lamang ni Lord na binuhay niya tayo. At walang dahilan na this life, itong buhay na ito ay hindi gagamitin ng Panginoon. Mga kapatid, dapat itong year 2026, lahat po tayo, iba na kaysa dati. Nagbubunga, nagpa-progress, hindi putol-putol. Pag nag-serve kay God, tuloy-tuloy. Habang tuloy-tuloy, nagpa-progress. You are consistent, mga kapatid. Consistent ka sa prayer, consistent ka sa cell group, consistent ka sa pagsamba, consistent. At may momentum yan. Paangat ka ng paangat, pagaling ka ng pagaling. Ibig sabihin, no one can cut off your service to God because you know God in a deeper way sa buhay mo. Kaya sa ating pagtatapos, sabi dito, life becomes messy when God is not the center and priority of life. Without Him in your life, you exist uselessly. Ang isang masaklap sa lahat, yung bang useless ang buhay kapag walang Diyos. Basura ang buhay pag walang Diyos. Yung lasinggero ka pa rin, drug addict ka pa din, nananakit ka pa din ng asawa, nagnanakaw ka pa din. That is a messy life. Nagmumura ka pa din, a messy life. That is why, purihin ang Diyos sa mga taong binago niya. From messy life, nagiging holy life. At ngayon, kagamit-gamit na sila sa gawain ng Lord. Yun ang tinatawag na amazing life, not a messy life. Naging good testimony ang buhay mo sa pamilya mo at sa mga tao sa paligid mo. Ang sarap mabuhay na kapag nakita ka, you are a blessing to those people na nasa core of your influence. Naway ang mensaheng ito nagbigay sa atin ng eye-opener na ating makita, ayusin ko na ang paglilingkod ko kay Lord. Hindi na paputol-putol. Hindi na pabiro-biro ito. Ibang Diyos itong aking pinaglingkuran. Totoo ito. At nasa akin siya. Hindi ko sasayangin ang buhay na ito. Ang buhay na ito para sa Kanya. I must be radical this year, 2026. So bago po tayo dumako sa closing prayer, ihanda natin ating mga sarili sa ginawa ni Kristo sa buhay natin na kung saan ito ang naging victory natin, ang ating banal na hapunan. Kunin na po ninyo ang inyong mga tinapay sa inyong mga tahanan at ang ating mga alak, i-prepare natin. Without this commemoration, pag-alaala sa atin, walang mangyari sa buhay natin. So, we have our communion every first Sunday. Pinaalala sa atin na without Jesus Christ, all of us are messy. Madumi tayo. Because of His blood, you are now pure in the sight of God the Father. Because of the bread,
the body of Christ. All of us are healed. Pinagaling tayo sa ating mga sakit. Kaya hawakan natin ang tinapay. Nasa tahanan po tayo ngayon. Mga bahay natin, hawakan natin ang tinapay. Ang sabi po dito, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Praise God. Damhin natin ang mga awiting ito. Dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Hallelujah. Sa iyo ang pinakamataas na mapurit at salamat. Katapatan mo'y walang hanggan. Naglinis ng pusong may karumihan. At kahit ilang beses mang mabigo, ako pa rin ay minahal ng buong buo. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Naglinis ng pusong may karumihan. At kahit ilang beses mang mabigo, ako pa rin ay minahal ng buong buo. Yahweh, Diyos na di nagbabago. Yahweh, ang nagmamayari ng aking puso. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Nagbigay ng pag-asa sa sanlibutan. Ang biyaya mo'y sapat, ikaw ang kanlungan, sa'yo ang kaligtasan, aming Ama. Yahweh, Diyos na di nagbabago.
Jesus. Sa kahinaan, ika'y kalakasan. Sa karamdaman, ika'y kagalingan. Sa ingay ng mundo, ikaw ang kapayapaan. Sa suliranin, ikaw ang kasagutan. Sa aking pagtawag, ikaw ay nariyan. Hawak ang aking kamay, ang iyong pag-ibig ay walang humpay. O sa kahinaan, ika'y kalakasan. Sa karamdaman, ika'y kagalingan. Sa ingay ng mundo, ikaw ang kapayapaan. Hallelujah! Sa suliranin, ikaw ang kasagutan. Sa aking pagtawag, ikaw ay nariyan. Hawak ang aking kamay, ang iyong pag-ibig ay walang humpay. Oh Yahweh, Yahweh, Diyos na di nagbabago. Yahweh, ang nagmamayari ng aking puso. Yahweh, ang makapangyarihang Diyos. Yahweh, ang nagbago ng aking puso. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Yahweh, Diyos na di nagbabago. Yahweh, ang nagmamayari ng aking puso. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo. Jesus. Tunay nga, kay buti mo, Panginoon. Sa oras na ito, sama-sama natin sabihin, Salamat, Jesus. Let us pray. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa paalaala mo sa amin. Nasimulan namin ang taong ito at tatapusin namin ang taong ito na lalo pang matindi na naglilingkod kaming lahat sa iyo. Hindi ka namin masuklian, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin. Hindi lang buhay, binago mo kami, niligtas mo kami, pinatawad mo kami. Inayos mo ang aming isip at puso. Salamat po, Panginoon. At ang tanging paraan na aming gagawin, Panginoon, maging extended arm kami na gagamitin mo upang marami pang mabago ang buhay, maging maayos ang mga pamilya. And I pray, Lord God, lahat ng mga narito ngayon,
magkaroon kami ng tinatawag na development. Meron kaming tinatawag na pagbabago. Magsishift kami ngayon not only to be a listener, but to be a disciple or leader, O God. Dahil sa ganitong paraan man lamang, O Diyos, malugod ka sa amin. I pray na lahat ng mga nandito ngayon, magkaroon ng desire to be used by you, O Lord God. Maging useful kami, maging asset kami, maging contributor kami, O God. Maging participant kami sa pagpalaganap ng iyong gawain dahil sa kabutihan mo sa amin. Lord, I pray blessing to all your people, and we declare year 2026 is a breakthrough to all of us. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.